Nagsilikas ang mahigit 100 pamilya na apektado ng pagbaha sa Parañaque. Ang itinuturong dahilan ng baha ang ginagawang express link sa lugar. At nakatutok si Ian Cruz. Sa refrigerator na isinakay ni Cosmel Oro ang misis na si Jezabel at ibang kapitbahay nang bahain ng lugar nila sa High Street sa Moonwalk, Parañaque nitong Lunes. Nagbangka naman ang mga na-videohan ni Glenn Flores dahil sa taas ng baha, kung saan nalubog ang maraming motorsiklo. Kasama sa kinailangang i-rescue ng barangay ang isang sanggol na 3 araw pa lang ang gulang. Hanggang kanina, may bahagi pa rin ang binahang compound na may malaburak na baha. Mahigit 800 pamilya ang apektado at mahigit 100 pamilya ang lumikas. Sobra po, hirap. Kasi yung sa trabaho, galing kang trabaho, yung lamok para sa mga bata, yung amoy mabaho. Sana naman po matulungan po kami lahat dito, buong history. Lahat ang napiktuhan po ng ganito pong sitwasyon dahil po dyan sa ginagawang Cavitex. Ang sinisisi ng mga residente ang ginagawang expressway link sa kanilang lugar. Grabe po talaga. Hindi papunta doon ang baha, kundi papasok lahat ang tubig. Ang ibig sabihin nun, hindi nahaharangan sila doon. Isa pa ang basura dito nagtambak. Sana if may compensation po, ma-appreciate po namin yan kung galing po sa kanila. Inabot din ng baha ang 2 sasakyan ng aktor na si Chris Villanueva. Anya, nag-uusap na ang mga homeowners para sa susunod na hakbang. Kinausap ako actually ng mga ibang taga rito. Sabi nga nila na magpapapirma sila ng petition sa mami ko kasi siya yung taga rito eh. Para well, I think para sa damages siguro. Yeah. Binahari ng katabing barangay ng Santo Niño. Hindi na maghahabol si Lenny Santos kahit nalubog sa tubig ang 2 freezer, 1 ref at mga karne para sa kanyang paresan. Pero sana anya ayusin na ang daluyan ng tubig sa kanilang lugar. Pasok po yung tubig sa loob ng paresan namin tapos yung freezer namin abot po kasi yung mga karne. Ayun po, nawala na yung yelo kaya nasira na po. Nakausap na ng kapitana ng barangay Moonwalk ang namamahala sa konstruksyon ng Cavitex C5 Link Expressway. At sa kanilang inspeksyon, nakitang kumipot ang Libho Creek dahil sa itinabong lupa. Makikita sa screenshot ng barangay sa Google Earth Map na halos mabura sa mapa ang portion ng creek na karugtong ng Dungalo River palabas ng Manila Bay. Ang ilog pa naman ang sumasalo ng mga tubig ulan mula sa katabing NAIA Complex, lungsod ng Pasay at ilan pang kalapit na lugar. Yung nilagay nila doon na tubo is yung water flow nagbara kasi may kasamang basura. That's according to them. They miscalculated yung dami ng basura. Sa isang statement, sinabi ng MPT South Corporation na gumawa sila ng pansamantalang tulay na daanan ng mga equipment para sa konstruksyon ng Cavitex C5 Link Expressway. Nilagyan ito ng 3 metrong lapad na tubo para dito muna padaluyan ang tubig ng creek, pero hindi nila kinaya dahil sa napakalaking volume ng tubig at maraming basura. Bilang tugon sa request ng local authorities, tinanggal na nila ang pansamantalang tulay at nagsagawa ng garbage cleanup. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.